Praise the Lord! Magandang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating programa ng Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. Tunay nga po sa gabing ito, minsan pa tayo po ay magkakaroon na naman po ng fellowship kahit po via online lamang. At napakabuti po na ating Panginoon. What a privilege mga kapatid na sa gabi pong ito patuloy po tayong binibigyan ng pribilehiyo ng ating Panginoon, ng kalakasan, ng provision, praise God, para po patuloy tayong makapag-fellowship even po via online lamang, praise God. Tunay nga po, it is the Lord's Day this evening, March 21, 2021, praise God. March 21, year 2021. At napakabuti po ng ating Panginoon na ilang araw na lamang po, tunay nga tayo po ay papasok na sa Holy Week, kaya po pinapaalala po natin na tayo po bilang pamilya ng VJC ay magdadaos po ng ating Holy Week services. Ito po ay 3 araw, mag-uumpisa po ito ng Holy Thursday, Good Friday, and Resurrection Sunday. So yung Glorious Saturday po, wala po tayong Holy Service, subalit 3 araw po, meron po tayo na Holy Service sa ilalim po ng Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. Praise God. At sa atin pong VJC family, ipopost po ni Sister Joanne Morales yung ating pong programa, praise God. At ito nga po ay mag-uumpisa ng alas 2 ng hapon hanggang alas 4:30 po ng hapon din, praise God. At napakabuti po na ating Panginoon na alam po natin na bilang tayo po, lalo po yung mga magmula sa pastors, sa ating pong mga VJC Metro Manila lay elders, sa lahat po ng ating VJC lay leaders, praise God, at lahat po ng mga participants sa ating programa. Tunay nga, lahat po tayo sa VJC, no, sa local church ng VJC mga kapatid, ay tinatawagan po natin sa isang espiritual na preparasyon, praise God. At doon nga po mga kapatid na yung lalo na po sa amin po na mga pastors, sa mga lay leaders ng VJC at yung sa mga participants particularly, bilang pagpe-prepare po spiritually, magkakaroon po kami sa tulong ng Banal na Espiritu ng tunay nga po ng spiritual discipline in the context of holding with the help of the Holy Spirit, no, yung goal po ay magkaroon po ng daily personal devotion kay Lord, no? Praise God. Tunay nga mga kapatid, alam po natin na napakahalaga po na magbabad sa presensya ng ating Panginoon at nandoon din po yung salita ng Diyos, praise God. Kaya nga po, tunay nga, magkakaroon po kami ng spiritual preparation at magdadaos din po sa lahat po ng mga participants ng programa, magdadaos po tayo ng retreat via Google Meet, praise God. At ganun din po, alam naman natin na hindi lamang po ito sa patungkol po sa ating devotion sa salita ng Diyos, praise God. Ganun din po yung panawagan natin sa personal nating pananalangin. Kaya po mga kapatid, lahat po tayo na tinawag po na ating Panginoon dito po sa ating pamilya ng VJC at maging lahat po ng nakakasama natin sa fellowship dito po sa ating live stream, kung nais nyo po na mag-alay po ng personal nyong pananalangin bilang po pakikiisa po, praise God, sa nalalapit na gawain ng VJC dito po sa Holy Thursday, Good Friday, and Resurrection Sunday. Tunay nga po, kagalakan po natin na makiisa po kayo sa personal na pananalangin, praise God. At magkakaroon din po tayo ng group prayer, praise God. At ito po ay para sa lahat na gusto pong mag-join, praise God. Ito po ay idadaos ngayon pong March 31 via Google Meet. Ito pong mga announcement ko pong ito, praise God, ay ipopost po ni Sister Joanne Morales sa ating VJC family, praise God. At kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, hayaan nyo po na makipag-ugnayan po kayo, no, sa amin or kay Sister Joanne, praise God, o kung sino man po dito, no, na tunay nga bahagi po ng VJC family, praise God, para po sa mga katanungan nyo o kung may mga
gusto po kayong i-clarify, praise God. So ulitin ko po yung mga announcement po na binigay ko po sa inyo ay ipopost po ni Sister Joanne sa atin pong DJC family, praise God. At kaya nga po mga kapatid, alam naman po natin na ito po ay isa po sa pagmiministeryo ng ating Panginoon. Bahagi po ng kanyang habag na tunay nga ngayong Holy Thursday, Good Friday and Resurrection Sunday, magkaroon po tayo ng sama-samang pagsamba sa ating Panginoon, sama-sama po na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At nandoon po may iba pong bahagi yung programa, kagaya po ng praise and worship at yung pakikinig po sa patotoo sa ating mga kapatid na kung saan tunay nga po, ipapatotoo nila yung pagkilos ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Alam ko po ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang patotoo, praise God. Subalit, syempre po, dahil limitado lamang po yung oras ng ating programa ngayong Holy Week service natin dito sa VJC, pumili lamang po tayo ng mga ilang kapatiran para ihayag po ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po sa lahat po ng nagra-write in na ng inyong mga komento, maraming salamat po kay Lord at marami pong salamat sa inyo pong faithful, praise God, na partisipasyon sa pamamagitan ng inyong komento. At alam ko po, yung atin pong pagpe-fellowship, even via online mga kapatid, ito po ay dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. Patuloy niya po tayong binibigyan ng desire, praise God, na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos at what an encouragement, di po ba? Praise God, kahit po tayo po ay limitado sa ating physical gathering, praise God, at nandiyan po yung technology na binigay ng ating Panginoon para po kahit po via online lamang magkaroon po tayo ng opportunity na makapag-fellowship, praise God. Kaya po sa gabing ito, alam ko po na higit nating kailangan yung salita po ng Diyos na ating pag-aaralan sapagkat sabi nga po ni Apostol Pablo, faith comes by hearing, hearing the word of God. At tunay nga po, iba-iba po tayo ng sitwasyon sa buhay. Marami po nanghihingi din ng prayer, praise God. So, napakabuti po ng ating Panginoon na kay sarap po na sa gabing ito, magkakaroon na naman po tayo ng opportunity na magkaisa sa panalangin at sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po natin ang ating pananampalataya ay patuloy po pinapalago, pinapatatag ng ating Panginoon. For truly, we do not live by sight, we live by faith, praise God. At alam po natin mga kapatid na sabi nga po in the words of the apostle also, na sabi niya pong ganon sa Roma, wala pong nagtiwala kay Lord na kailanman mabibigo. Salamat po na tayo po na nagtitiwala sa ating Panginoon, may pangako po si Lord na hindi po tayo mabibigo, praise God. At sa ating pong pananalangin, minsan po hindi natin alam ang appropriate na mga pananalita na gagamitin para po idulog yung mga sitwasyon ng iba't ibang kapatiran, maging yung mga personal nating prayer request. Pero there is still this promise na tunay nga po, Ephesians 3:20-21, to God who is able to do so much more than we can ask or think of according to His power at work within us. So to God be the glory by Christ Jesus, to the church, to all generations forever and ever. Kaya maraming salamat Pastor Fred, Sister Afomika, Sister Geneva Molano Escala, at yung mga nauna po si Sister Maricel Dolioso, ang buong Dolioso family, binabati natin. Yung may mga nauna pa po kanina na hindi ko po nabasa because I was just directly looking at the screen, praise God. So, if I was not able to mention your name because nag-move up na po yung mga comments, magandang gabi mga kapatid sa inyong pamilya, pagpalain po kayo. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa pamamagitan po ng inyong pagsulat ng inyong mga komento or even just pressing the icons, praise God. So, yan po ay partisipasyon niyo po, praise God, sa ating fellowship via online, praise God. Tayo po ay manalangin na mga kapatid at alam po natin na may pangako po ang ating Panginoon. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that we know nothing about. So tayo po ay mag-pray. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan mo po, Banal na Espiritu, pinupuri ka po namin sapagkat ikaw ang Diyos na banal. Ikaw po ang Diyos na all-powerful. Ikaw po ang Diyos na dakila ang kagandahang loob. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan.
Patuloy nga po kaming tumatawag sa iyo, Ama, sa gabing ito. Pinupuri ka sapagkat karapat-dapat ka po. At alam po namin habang kami ay nananalangin, sabi mo po, manalangin kami. Sabi mo po, tumawag kami. Hallelujah. Sabi mo po, humingi kami. Hallelujah. At pangako mo, sa lahat ng humihingi, binibigyan. At sabi nga po sa Ebanghelyo na kung yung mga tatay dito sa lupa, kapag nanghingi ang kanilang anak ng tinapay, hindi po nila binibigyan ng alakdan or ng scorpion. Ano ka pa po na aming tatay sa langit, na kung si Jesus na yung bugtong na anak, hindi mo ipinagkait, ano pa ang mga bagay na aming pangangailangan na hindi mo malayang ibibigay kasama ng yung bugtong na anak. Alam po namin, Ama, na mayroon lamang po kaming confidence na humingi sapagkat we are in Christ Jesus. Mayroon po kaming mga kanya-kanyang pagkakamali, kasalanan, hindi pa po kami perpekto. Pero sa bisa po ng ginawa ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, we have been justified, O God. And we are being sanctified. Binabago po kami. Hallelujah. Gamit ang salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maging ang mga sirkumstansya namin sa buhay, sabi mo po, ito ay ginagamit mo para dalisayin ang aming pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Special prayer sa buhay ni Pastor Fred, sa sugat mo, Jesus. Pinagaling mo na po si Pastor Fred, O God. Ganun din po, Panginoon, si Ate Doring. Hallelujah. Alam po namin, Father God, na ikaw ang dakilang manggagamot. Ang madalangin din po namin, Father God, si Baby Khalil. Salamat po sa ginawa mong pagkilos sa buhay ni Baby Khalil na humupa ang kanyang lagnat. At salamat po na patuloy mong ibinuhos ang iyong masaganang biyaya kay Sister Monique, kay Brother Chris na kanyang magulang, sa buong pamilya nila, Father God, na tunay nga sa ganitong sitwasyon na nagdulot sa kanila ng takot, Panginoon, subalit tunay nga binigyan mo po sila ng wisdom how to deal with the situation, and by your grace, Father God, they were able to deal with this situation na kumbulsyon, yung kanilang bunsong anak na 1 year old and 4 months pa lamang. At tunay nga, Panginoon, alam mo ang kanilang pinansyal ding pangangailangan. Subalit salamat, Father God, na ikaw ang Diyos na kumilos at nakita nila ang pagtulong mo, Ama, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu. Ang maganon din po sa buhay ni Sister Cyril. Salamat po, Panginoon, sa pabor na patuloy mong ipinaparana sa kanya. Inihihingi niya po ng panalangin ang kanyang mahal na nanay, Panginoon. Hayaan mo po na sama-sama namin, Panginoon, na ipag-pray si nanay ni Sister Cyril sa sugat mo, Jesus. Pinagaling mo na po ang nanay ni Sister Cyril, O God. Ama, alam mo po, Panginoon, na tunay nga, sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Kaya kahit po, Panginoon, sa buhay ni Ate Jo Rivo, Father God, Lord, ng bawat isa sa amin, Panginoon, kay Kuya Victor Condes Giriba, kay Mama Tila, Father God, kay Tatay Francisco Delioso, Father God, Lord, sa lahat ng nanghihingi ng prayer, Father God, tunay nga, at sa bawat isa sa amin sa gabing ito, na hindi ko man pumasambit ang aming mga personal prayer requests, subalit salamat, Father God, sa aming nagkakaisang pananalangin sa gabing ito na may pananampalataya. Sabi mo po, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that we know nothing about. Father, we cry out to you this evening. Have mercy upon us, O God. Have mercy upon our families, O Lord. At alam namin, Panginoon, na may mga bagay kang pinapahintulutan na hindi namin lubos na nauunawaan. Patuloy nga po gamit ang salita ng Diyos na aming patuloy na pinag-aaralan. Panginoon, binabasa, Lord God, pinapakinggan. Patuloy nga po kaming baguhin, Panginoon. Buksan ang aming espiritual na mata na makita po namin ang kalwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Jesus. May maganda kang plano, Father God. Patuloy kaming magtitiwala. Patuloy kaming magpupuri, Father God, sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na mabuti. God is light. In Him, there is no darkness at all.
wala pong kasamaan, wala pong evil intention sa iyo, Lord God. Kaya po, papurihan po ang iyong banal na pangalan. Purihin ka po aming Ama. Purihin ka po, Panginoong Jesus. Purihin ka po, Banal na Espiritu. At hayaan mo po na ang iyong presensya ang patuloy naming maranasan. For in your presence, there is fullness of joy. At your right hand, pleasures forevermore. Sa iyo na po namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, Ama. In Jesus' name with the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Kaya, kainam po na sa presensya ng ating Panginoon, tayo po ay patuloy na nagbababad. So, Ate Revi, praise God, sa buong Gascon family, magandang gabi po. Praise God si Ate Meli, no? Praise God. Sa buong pamilya mo po, Ate Meli, ang buong Mateo Ballester family, praise God. So, binabati po natin, no? Si Ate Meli, isa po sa kapatiran natin sa Pasig. Ganon din po sila, Ate Marlene Perilla, Ate Merlin Vergara, Sister Shay, praise God, Vergara, yung anak po ni Ate Merlin, praise God. So, binabati po natin. So, napakabuti po na ating Panginoon. Tayo po ay dumako na sa ating po pag-aaralan. Kukunin po natin ito sa sulat pa rin po ni Apostol Pedro. Praise God. Nabasa na po natin ito last week, pero hindi po natin napag-aralan. Praise God. So, 1 Peter, praise God. Ayan. So, napakabuti po na ating Panginoon. 1 Peter chapter 5. We will just begin with verse 10 up to verse 11. Ito naman po yung ating tututukan sa gabing ito. So, ayan po. Go get your Bible, open your Bible on 1 Peter chapter 5, beginning in verse 10 hanggang verse 11. At ganun din po to some of you, turn on your Bible. Praise God. I think that is the more appropriate instruction. Praise God. Okay, so sabi po dito, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Verse 11, to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. So, bigyan daan lamang po natin yung sinabi po ni Ate Revi. So, thank you po sa prayer, negative result at nakarating na ng maayos yung kanya pong minamahal na anak, si Brother Emerson sa Canada, para po makapiling yung kanya pong pamilya doon, ano? So, thank you kay Lord. Praise God. So, maraming salamat, Ate Revi, sa iyo pong sinulat na komento bilang patotoo po sa ginawang sa katugunan po ng ating pananalangin po para sa mahal niyong anak ni Kuya Ed. Praise God. So, to God be all the glory. Praise God. At mga kapatid, alam po natin na tunay nga pag may mga patotoo pong ganito, ito po ay nagbibigay ng encouragement sa atin na tunay nga ang Panginoon po ay tumutugon ng ating panalangin. Praise God. Kaya po sa gabing ito, minsan pa tayo po ay tumutok sa atin pong pag-aaralan, dito po sa talata 10 hanggang sa talata 11. Sabi po dito ni Apostol Pedro, but may the God of all grace, no? So kung titingnan nga po natin dito, ano po ba ang ibig sabihin ng God of all grace? Praise God. Ang ibig po ba sabihin ng all grace ay ang Diyos ay only grace or puro kagandahang loob lamang? Praise God. So, hindi po siya nagagalit, no? Only, no? Ibig sabihin, ang Diyos ay all grace, puro purong kagandahang loob lamang. Praise God. Pero alam naman po natin that the scripture teaches na yun nga po, ang Diyos ay may isang katangian na tinatawag po nating wrath of God. Ang Diyos po ay napupuot sa evil. Ang Diyos po ay napupuot po sa kasamaan.
ang Diyos po ay napopoot sa kasalanan. Kaya po, sabi ni Pablo sa Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pagdating sa chapter 6 ng Romans, yun nga po, no? The penalty of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kaya po pag sinabi dito ni Apostol Pedro na may the God of all grace, ang tinutukay niya po dito ay, ano nga po pala ang ibig niyan sabihin dito? Pag sinabi, Pastora, na, but, may the God of all grace, praise God, kung ang Diyos ay hindi lamang purong kagandahang loob, meron din siyang wrath, no? At ito pong wrath or poot sa Tagalog, ito po ay nakatutok sa kasamaan, sa evil. So ano nga po kaya ang ibig sabihin dito ni Apostol Pedro? Praise God. Ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pedro na may the God of all grace, ang ibig po sabihin dyan ay grace is all we get, is what we get from God, no? All grace, praise God. Ano pong ibig sabihin noon? Tandaan po natin mga kapatid na tayo po ay hindi karapat-dapat, praise God. Subalit dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay ginawa niyang karapat-dapat. Paano niya po tayong ginawang karapat-dapat? Sa pamamagitan po ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya nga po kung makikita po natin dito, sabi ni Apostol Pedro, may the God of all grace, praise God, who called us. Ayan. So babalik na naman po tayo doon sa salitang call. Punta lamang po tayo dito sa verse, praise God, excuse me, chapter 1, no? Ayan, iko-connecta lamang po natin, although hindi po call yung ginamit na salita, no? Sabi po dito sa chapter 1 ng Peter, 1 Peter pa rin po, chapter 1, sabi po dito, umpisahan natin dito sa verse 1, ano? Sabi po dito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, verse 2, elect, according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So yung ginamit po dyan ni Apostol Pedro dito po sa chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God. Kung i-connecta po natin dito sa sinasabi ni Apostol Pedro na sa verse 10 chapter 5 no ng 1 Peter, but may the God of all grace who called us, no? Iko-connecta po natin yung panawagan po sa atin ay isang panawagan na sigurado, no? Hindi po ibig sabihin na when God call us, pwede po tayong mag-reject. Hindi po. Kasi sabi niya nga po kanina doon sa chapter 1, tayo po, we are elect according to the foreknowledge of God. Or let us use the same word, pero tignan naman po natin yung pagkakasulat ni Apostol Pablo sa Romans, di po ba, chapter 8, na those who are predestined, those who have been foreknown, praise God, Romans chapter 8, verse 29, those who have been foreknown have been predestined, praise God, and those whom have been predestined, they are called. Siguro we go to Romans, no, para masilip po natin, no. So dalawang apostol po ito, no. Yung kanina dun sa first Peter chapter 1, yung
salitang elect, no? Pero pagdating sa 5, sabi nga po ni Apostol Pedro, di po ba, may the God of all grace who called you, no? Ngayon po, pupunta naman tayo dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ginamit niya din po yung salitang call, na dito po, nauunawaan natin na ang panawagan po sa atin ng ating Panginoon ay, in the words of the theologians, it is an effectual calling. Ibig po sabihin, pag ikaw ay tinawag kapatid, may kasiguraduhan ka sa iyong kaligtasan. Yung mga tinawag ng Panginoon ay siguradong maliligtas. Praise God. So basahin po natin dito sa Roma, Kabanata 8. Okay, start po natin dito sa verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Ito na po yung golden chain, no? Moreover, whom He predestined, He also called. So, yan na po, no? Yung calling na effectual, no? So, yun po yung termino na ginagamit ng mga theologians para maging clear po na yung tinatawag dito, yung interpretasyon po dito ng salitang calling ay effectual. Ibig po sabihin, may kasiguraduhan. Praise God. Hindi pwedeng tawagin ng Diyos na ire-reject siya. When you are called, you will believe. Praise God. Kaya nga po, diniretso pa ni Apostol Pablo, He also called, and whom He called, He also justified. Praise God. And whom He justified, these He also glorified. Praise God, no? May kasiguraduhan. Kaya tinatawag po yung golden chain kasi nag-umpisa sa eternity past. Bakit po? Hindi pa nilalalang tayo, hindi pa nilalalang ang creation, pero na-foreknow na po tayo ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng ating natututunan na yung foreknowledge po, ang synonym niyan, pwede nating sabihing for love, no? Praise God. At kaya nga po lahat po ng kanyang He foreknew, He also predestined. Binigyan niya ng destiny. Bago niya palikhain, mayroon ng destiny. Kaya predestined. Praise God. At lahat po ng kanyang binigyan ng destiny bago pa likhain ang daigdig na ito, tinawag niya. At anong uri ng panawagan, mga kapatid? Effectual calling. So when you are called, praise God, it is an effectual calling. May kasiguraduhan. Bigyan natin ulit ng ilustrasyon. Nung si Lazaro po, di po ba, siya ay for 3 days, he was already dead, praise God. And in fact, he was already buried in a tomb. Pero when Jesus came and he said, remove the stone, and He called out, Lazarus! Hallelujah! Come forth! Praise God, no? Yun po yung analogy ng panawagan dito. Hindi pwedeng sasabihin ni Lazarus, no, habang patay si Lazarus, no, at sinabi ng Panginoong Hesukristo, Lazarus! Hallelujah! Come forth! Praise God! Or, Lazarus, although you are dead, be alive! Praise God! Si Lazarus na patay, hindi po nag-isip muna si Lazarus, babangon ba ako? Mabubuhay ba ako? O mananatili akong patay? Pastora, ipatay nga eh. Praise God. Exactly. Hallelujah. No? So, what made Lazarus become alive? The very calling, hallelujah, of Jesus. Praise God. Kaya po when it is written by the Apostle Paul in Ephesians that we were, in chapter 2, we were spiritually dead, praise God. But God, who is rich in mercy, with His great love with which He loved us, He made us alive, praise God. Ito po yung sinasabi na when you are called, hallelujah, it is an effectual calling, praise God. Si Lazarus, na 3 araw na napatay,
nung tinawag siya ng ating Panginoong Jesus, praise God, hindi pwedeng mag-isip si Lazarus, bakit patay nga siya praise God. Pero because Jesus called, hallelujah. Oh, what a wonderful truth. That's why, mga kapatid, every time the gospel of our Lord Jesus Christ is being preached, praise God, those who are spiritually dead, praise God, by the effectual calling of the Lord through the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ, although they are spiritually dead, they will be made alive. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po sa prayer kanina ni Ate Jo, no? Ate Jo Rivo, siya yung nag-closing prayer. Praise God, no? Sabi niya ganon, thank you for the gift of faith. Hallelujah. Meron niya pa siyang, inulit niya pa, may dinagdag pa siyang adjective. Thank you for the gift of faith. Sabi ni Ate Jo, genuine faith. Praise God. Hallelujah, no? Bakit po? Sapagkat, di ba, natutunan natin previously sa John na merong mga fake disciple at merong mga genuine disciple. Praise God. Hallelujah. And when we are given the gift of faith, what kind of faith is this? It is a genuine faith. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po mga kapatid, excuse me, so sabi po dito, no? May the God of all grace who called us. Hallelujah. So, ito pong grace na ito ay sovereign grace, mga kapatid, no? Bakit po? Dinugtong dito ni Apostol Pedro, the God of all grace who called us. No? What kind of calling? Effectual calling. Praise God. At sabi po dito, tinawag daw po tayo towards what? No? We are called to His eternal glory by Christ Jesus. Hallelujah. So, tandaan po natin, kaya nung balik na naman tayo dito sa chapter 1, di po ba? Sabi po dito ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 1, be to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Pilgrims. Bakit po? Because we are called to His eternal glory. Praise God. We are not called in this age, on this earth. We are called to the eternal glory, to that age that will be forever. Hallelujah. To the coming age, to the age to come. Doon po tayo, yung tunay nating panawagan. Praise God. Doon tayo, kaya tayo tinawag ng Diyos para po doon. Yun ang tunay nating destination, the age to come. Not on this earth, praise God, but the new heavens and the new earth. Hallelujah, praise God. Na kung saan in the words of the Apostle John in Revelations, doon, okay, di po ba sa Old Testament, no? Yung temple po, yun po yung meeting place with God. Pero even po doon sa construction ng temple, mayroon lugar na tinatawag na Holy of Holies na kung saan doon lamang po bumababa yung glory ni Lord. Praise God. At kaya nga po, dahil ang kalwalhatian at ang kabanalan ng Diyos, praise God, ay dangerous kapag yung high priest ay pumasok doon sa Holy of Holies. Only once in every year, the high priest can do that, no? To enter into the Holy of Holies kapag siya po ay hindi ritually clean, no? Meron silang ritual na itinuro po ng ating Panginoon, binigay na instruction sa kanila. Pag hindi siya ritually pure and clean, he can die because he will be exposing himself to a holy God. Kaya di po ba sabing ganon in the words of Scripture, God is a consuming fire. Hallelujah. Dangerous, praise God, no?
Kaya nga po dito, mga kapatid, sabi po eternal glory, no? The new heavens and the new earth, in the words of the Apostle John in Revelations, no? God will finally dwell with man. Praise God. Sino po yung meron lamang karapatan na makasama ng Diyos sa new heavens and new earth? Yun po na mga nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesakristo. Yung mga mananampalataya. Praise God. At sabi nga po doon, di ba, punta na lang po tayo doon para namnamin po natin yung mga salitang ito na nagbibigay po sa atin ng encouragement, nagpapalago po ng ating pananampalataya. Praise God. Okay. Sabi po dito, no? Revelations chapter 21. Sabi po dito, behold, chapter 21 verse 3. Starting in verse 3. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Praise God. So dito po makikita natin na ang Panginoon po ay kasamang maninirahan. Hallelujah. Ng kanyang mga pinili. Praise God. At kaya nga po, mga kapatid, na pagdating naman po dito sa chapter 22 ng Revelation, sabi po dito, verse 5, there shall be no night there, praise God. They need no lamp, nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Hallelujah, praise God, no? So, hindi na po mangangailangan ng araw. Wala na pong kagaya sa daigdig na ito na meron pong gabi at may araw. Doon po, laging umaga. Praise God. Bakit po? Because God who is light, praise the Lord, He will give the light, praise God, in the new heavens and the new earth, praise God. At tayo po bilang mga nilinis ng ating Panginoong Hesukristo, punta lamang po tayo dito sa balikan lamang po natin yung 1 Peter, no? Kasi di po ba kagaya nung sinasabi ko kanina sa Old Testament po, it was only the high priest who is allowed to enter into the most holy place, na kung saan doon po nagmamanifest yung glory ni Lord, no? Yung kanyang presence, praise God. At kapag hindi po ritually clean, no? Yung kailangan po talagang ritually clean yung high priest. Or else, kapag na-expose siya sa glory ni Lord doon sa Holy of Holies, he will die. Praise God. Pero dito po, yung nabasa natin sa Revelation, how can God dwell with us? Because we have already been justified and we have been sanctified. Kaya po in the words of Peter, sinanctify tayo, we have been made holy. Kaya di po ba, balik ulit tayo dito, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit. Hallelujah. Bakit po tayo qualified? Because we have been sanctified by the Holy Spirit. At may dinugtong pa po. And it gives you the mako-connect po natin yung binabanggit ko, no, yung practice, no, ng mga Jews or ng mga Hudyo in the Old Testament, kasi di po ba dito sabi ni Apostle Pedro, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. It's because of the blood of Jesus. We are able to be sanctified by the Spirit. Praise God. So diyan pa lamang po makikita natin, mga kapatid, no, na
yung triune God, no? Ang nagplano ng ating kaligtasan. Si God the Father, di po ba, sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. So it was God the Father who foreknew us. And it was in the words of Apostle Peter here, it was in sanctification of the Spirit. It was the Holy Spirit who sanctified us. Praise God. At tinuloy pa po ni Apostol Pedro, kasi nga triune God po ito mga kapatid, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. No, yung role naman po na ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Kaya pagdating dito sa chapter 5, di po ba, but may the God of all grace, praise God, who called us to His eternal glory by Christ Jesus. Hallelujah, no? Pero may dinugtong po siya na medyo, eto po, mahirap tanggapin. Bakit po? Yung katotohanan na sabi din po ni Apostol Pedro, after you have suffered a while. Praise God. A while. Mga kapatid, ano po ibig sabihin ng a while? Diyan. Praise God. Ibig ba sabihin, di naman masyadong matagal. Alam niyo po, ako yung tao na mahina po ako sa suffering, praise God. Talagang sa biyaya po ng ating Panginoon, yun nga po, pag makikita mo kasi yung suffering, talagang maiiyak ka, praise God, at makakapagtanong yung puso mo, no? Ang akin po, pag may mga suffering na talagang, di po ba, no, nakakaiyak po mga sitwasyon na hindi mo naiintindihan, pero sa biyaya ng Diyos, patuloy kang nagtitiwala kay Lord, di po ba? Ang tanong ng puso mo, Lord, bakit po ba? Bakit kailangan pa na may suffering? Praise God, no? Kaya nga po dito, ano po bang ibig sabihin ng suffering? Mahalaga na maunawaan natin yung sinasabi po dito ni Apostle Pedro na after you have suffered a while, praise God. Alam niyo po ang ibig sabihin ng a while, mga kapatid, is a lifetime. Praise God. Hindi ibig sabihin every minute we will be suffering, but there will be seasons of suffering in our lifetime. That is a while. I-connect na naman po natin, praise God, doon sa sinabi ni Apostol Pablo ulit, no? Sa Corinto naman po, mga kapatid. Excuse me. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. I'm sorry. Verse 17. For our light affliction, ito po kay, yung kanina si Apostol Pedro, di po ba? After you have suffered a while. Inuunawa po natin kung anong ibig sabihin ng a while, no? Praise God. At kagaya nga po ng sinabi ko, a while means a seasons of suffering in a lifetime, no? Hindi palaging may suffering. There will be seasons of blessings, but there will be a season of suffering also. And it will be sa ating pong lifetime, nandoon po yung may season of suffering, may season of blessing, praise God. Hanggang sa kunin na tayo ni Lord, ganun po yung magiging pattern, praise God. Kaya pagdating dito po sa sulat po ni Apostol Pablo naman po sa mga taga-Korinto, sabi niya dito sa verse 17, 2 Corinthians chapter 4, verse 17, for our light affliction, which is but for a moment. Take note of the wording. Di po ba? Sa wording ni Apostle Peter, for a while, dito naman, for a moment. So, pwede mong interpret, tignan mo, sabi ni Lord, for a moment. Praise God. So, ibig sabihin, mabilis lang yan. Hallelujah. No. This means a lifetime. Pastora, bakit ganun yung lengguwahe? No? Ba't di nila sinabing lifetime?
Kasi tignan po natin kung saan nila kinokontrast yung moment at yung in the words of the Apostle Peter, a while. Dito, kinokontrast yung moment saan po, no? Sa time frame ng mga kapatid. A moment for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Bakit kailangan moment? Kasi in contrast to eternity, hallelujah, it will just be a moment. Amen? Kaya pagdating dito sa 1 Peter chapter 5, no? Sabi dito ni Apostol Pedro, after you have suffered a while, bakit? Saan niya kinokontrast yung a while? Kasi di po ba previously sabi niya, but may the God of all grace who called us to His eternal. Hallelujah. Kaya yun po yung pinili nilang salita. Moment, a while, kasi in contrast to eternity. Parang hindi mapapansin. Hallelujah. No? Napakabuti po na ating Panginoon. Ngayon nga lang po, di po ba, nakakawika tayo sa ating panahon, di ba? Sasabihin natin, parang ang bilis ng panahon, parang kailan lang, di ba? O, ito pong pandemyang ito, parang kailan lang to nagsimula. Di po ba, no? Praise God. Pero, more than 1 year na palang lumipas. Praise God. Di po ba? Kaya ganito po yung mga lengguwahe na ginagamit dito. Kasi mga kapatid, in contrast to eternity, it will just be like a moment. Hallelujah. Kaya nga po, may isa pa, tignan ko, no? Kaya dito, ito po, no? Dito, punta lang tayo sa 1 Peter chapter 24, no? Sabi po dito, all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. So, all flesh is grass. Ang physical life po natin, para lamang damo, no? In contrast sa forever. No? In contrast na all flesh is grass because the word of the Lord endures how long? Forever. All the glory of man is just like the flower of the grass. The grass withers and its flower falls away. In contrast to what? But the word of the Lord endures forever. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, naglalaan po tayo ng oras makinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Alam natin na ngayon, ang kailangan nating impormasyon, kailangan po yan. Di po ba? Yung kailangan natin yung mga information with regard sa COVID, di po ba? But there will be a time, praise God, na those information will not be necessary. Praise God. But, yung ating pong inaaral sa gabing ito, na salita ng Diyos, ano po sabi ni Apostol Pedro? But the word of the Lord endures forever. Hallelujah. Praise God. No? Eto, isingit ko lang po. Balik na naman tayo sa science, mga kapatid. Pagbigyan nyo na po ako, ha? Di po ba yung concept ni Newton, di po ba, na when Einstein came in and introduced general relativity, di po ba, no? So, ano bang salita doon, na supersede, no, nung general relativity yung Newtonian mechanics. Praise God. May limitasyon yung Newtonian physics, praise God, the way Newton described the physical law, pero meron pa pala pong mas a larger, a more appropriate, no? Praise God, no? May totoo pa rin po yung Newtonian law, pero
meron lang po siyang limitasyon. Kasi when we talk about outer space, bigger things, galaxies, no, yung Newtonian law, hindi po siya applicable. Kaya it takes the genius of Einstein, praise God, and the concept of general relativity to be applied. Kaya nga po, 'di ba, yung mga black holes na 'yan, they are able to study it using general relativity. Hallelujah. Ito simple na lamang po mga kapatid, yung GPS po, di po ba? Ginamit po dyan yung general relativity kasi yung adjustment po nung time dapat nakakonekta doon sa motion. Praise God, no? So, kung wala pong general relativity, yung GPS po natin, praise God, it will not be accurate, praise God, no? So, napakabuti po ng ating Panginoon na even this knowledge, mga kapatid, came from the God who is omniscient, praise God, the God of all wisdom, hallelujah, the God who created everything, praise God. So, even this physical laws, praise God, yan po ay galing sa Diyos, no? When He created the world, He created it in such a way that we can study it, no? There are laws even in the physical world. Ganyan po kagaling. Hallelujah. Ang ating Panginoon. Praise God. Nabanggit ko nga po, ipag-pray po natin, we don't know, no? Pero, ito po, banggitin ko lang. And to some of you, no? Yung mga apo nyo, no? Makikitaan nyo kung ano yung mga gifting ni Lord sa kanya. Ito po, ipag-pray natin kasi si Sile, no? Sabi ko nga, Sile, praise God, maybe you will be VJC's future mathematician, praise God. Now, we don't know, no? Baka someday, praise God, no? Sasabihin, Sile, praise God, no? Tapos sabihin, ano yan? Local church ng VJC. To God be all the glory, praise God, no? Hindi po natin alam kung anong plano ni Lord. At sa inyo pong bawat mga apo, praise God, no? Kung yung may mga anak pa po kayo maliliit, kagaya sila si Sister Rosalie, di po ba? Di natin alam kung anong plano ng ating Panginoon sa mga apo nyo po, praise God, no? Sa mga anak ninyo. Sabi nga po ni Sister Grace, Giriba Vinyas, no? Praise God, na tunay nga sabi niya, Pastora, higit sa lahat, ang gusto ko sa mga anak ko ay makapaglingkod talaga sila kay Lord. Praise God. Salamat po mga kapatid na bilang anak ng Diyos, no? Alam po natin na maaring yung iba po sa mga anak ninyo, bibigyan po ng Panginoon ng privilege na maging scientist, or si Sile, mathematician, or even a famous mathematician, we don't know, praise God. Pero, more than all these secular achievements, praise God, tandaan po natin in the words of Peter, no, the glory of man is like the flower of the grass withers and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Tayo po na mga anak ng Diyos na patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam naman po natin na yung ultimate goal po natin sa bawat paggawa po natin, praise God, ay malwalhati ang Diyos. Sapagkat tunay nga, yung mga achievements po dito sa daigdig na ito, kung hindi nagbigay kalwalhatian sa Diyos, praise God, in the words of the Apostle Paul sa Corinthians, di po ba, dadaan po siya, no? Dadaan po siya sa apoy, praise God. At kung siya ay hindi nagbigay kalwalhatian sa Diyos, masusunog siya, praise God, no? Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, mapalad po yung mga anak na ang kanilang magulang ay mga mananampalataya kay Kristo. Bakit? Patuloy silang nagagabayan sa tunay na kahulugan ng buhay. Na ang buhay hindi lamang dito sa daigdig na ito. Hindi ka lang maging successful dito sa daigdig na ito. Ang higit nating hangarin ay magbigay kalwalhatian sa Diyos, praise God, upang tunay nga sa buhay na darating, hallelujah, ang pangako ng Diyos, ibibigay niya sa atin yung reward. Hallelujah.
At alam naman po natin, ang reward na ito, hindi ito material o in a sense, pwedeng greater responsibility, pero above any notion, idea of reward that we have, praise God, ang tunay nating reward ay walang iba kundi yung a greater degree of knowing God and enjoying His presence. Hallelujah. So, tapusin lamang po natin mga kapatid, praise God, dito sa chapter 5. Okay, kaya sabi po dito, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Pagdating po natin sa verse 11, to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Dito po sa King James, merong glory and dominion. Sa ibang translation, it's just dominion. Bakit po ginamit yung dominion? Praise God. Yung dominion po kasi, it shows the power of ruling, no? May kapangyarihan na kung ano yung kanyang pinlano maisa sa katuparan, no? The power of ruling over a domain. 'Yon, no? Kung ikaw ay hari, di po ba? May kapangyarihan ka na kung ano yung sinabi mo, ipatupad mo sa kaharian na yung sa yung kaharian na pinamumunuan. Praise God. Mga kapatid, this is talking to the first century. They were under a powerful empire, the Roman Empire, no? Praise God. Tandaan po natin na ang Roman Empire, yung Roman legion, no, yung military ng mga Romans, napaka very skillful in war. Praise God. At yun nga po, they have the reputation of na magaling sila, no, na they have the skill, no, they have the bravery, they have the commitment, praise God. And of course, kaya nga ang Romano, inaalagaan din yung financial nilang compensation, no, praise God. Kaya po ang pag sinabi mong yung military ng Roman Empire, they're powerful, praise God. Kaya pag sinabi ditong dominion, praise God, i-contrast mo ito sa Roman Empire who is powerful, praise God, who is in control, yung kanyang teritoryo, no? Malawak yung naging teritoryo ng Roman Empire, praise God. Pero dito sinasabi ni Pedro, oh, to Him, to God, the Father, the Lord Jesus, and the Holy Spirit be glory and dominion, praise God. Hindi lamang itong buong universe na ito, itong physical world na ito, even in the spiritual realm, He has dominion. He is King. Kaya nga po in the words of the Apostle John in Revelations, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. And how long will this dominion last? Ano po sabi in the words of the Apostle Peter? Forever and ever. Praise God. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang amen ay isang Hebreong salita? Praise God. Na hindi na tinranslate ng mga Grego. Praise God. Kahit po sa English, di po ba? Same word. Amen. Praise God. Sa Greek yan, amen. No? Praise God. Amen. Pero actually, hindi siya Gregong salita. No? Hindi siya English word. It is a Hebrew word. Hindi na nila tinranslate. Ano po ibig sabihin ng amen or amen? No? Ibig sabihin po, it is the truth. Hallelujah. Yes, it is. Hallelujah. Praise God. Kaya, mga kapatid, what an encouragement, what a faith builder that we receive as we continue to study the Word of God. Sa gabi pong ito, alam ko po overtime na ako mga kapatid. Praise God, no? Hallelujah. So, manalangin po tayo. Ama, salamat po. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu, salamat po sa iyong salita.
Patuloy nga po kaming bigyan ng kagutuman sapagkat in the words of the Apostle Paul, renewing our mind, O God. Hallelujah. In the words of the Apostle Peter, be sober. Hallelujah. Nais po ang gird up the loins of our minds in the words of the Apostle Peter, O God. Na habang po ang salita ng Diyos ay patuloy po, Panginoon, naming pinagninilayan, Lord God, ng aming puso at ng aming isip at ng aming puso, Father God. Patuloy po na pinapatatag mo ang aming pananampalataya. At salamat po, the word of the Lord endures forever. Hallelujah. Lord, yung mga impormasyon sa kasalukuyan, yung mga makamundong mga impormasyon, kailangan po ito, pero may limitasyon po ang kanilang application. Hallelujah. Hallelujah. They are only applicable in this world, Father God. But the word of God, you said, it endures forever. Kaya mapalad po kami ng mga anak ng Diyos, sapagkat alam po namin, habang po kami ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy mo nga po kaming inihahanda, binabago, sapagkat we are only pilgrims on this earth. And in the words of the Apostle Peter na napag-aralan namin sa gabing ito, but the God of all grace who called us to His eternal glory by Christ Jesus. Hallelujah. After we have suffered a while, hallelujah, will perfect, will strengthen, will establish us. And to you, O God, be the glory and dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. Receive the benediction from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom, you and your loved ones. Ama, patuloy din po namin tinataas lahat ng mga frontliners at Panginoon, magmula sa medical community at lahat po ng frontliners kahit hindi sa medical community and sa mga developments po, Panginoon, lalo po sa aming bansa, yung pagtaas ng mga COVID cases. Father, we continue to declare that you are in control. And Father, we pray, Father God, have mercy. Have mercy, Father God. At bigyan mo po kami ng wisdom and let your blessings and divine protection be upon us and our loved ones. And we just continue to declare that you are in control and you are a good God. You have a good purpose, O Lord. So to you be all the glory, Father. In Jesus' name with the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, Lord. So maraming salamat po kay Lord at maraming salamat po mga kapatid. At tunay nga po sa gabi pong ito, ayan. So si Ate Ellen ng ating VJC Apalit, Pampanga, sa buong pamilya ng Vergara family, praise God. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatiran sa VJC Apalit, Pampanga. So, praise God. Ayan, nag-move up na Ate Revi, hindi ko na nabasa, praise God. Mayroon kang sinabing dagdag kaalaman. Sige, later pabasahin ko ha. Kuya Lito, praise God. Ayan, so, mayroon pong ipapagawa sa iyo, Kuya Lito, si Lord, especially in preparation sa ating Holy Week service. Magkakausap po kayo ni Pastor Fred, praise God. So, sa buong Mulano family, magandang gabi. At Brother Jay Cantelier, belated happy birthday, kapatid. Dati po siyang Franciscan Brothers of the Holy Spirit. Sa iyong buong pamilya, magandang gabi. At syempre, Sister Maricel, thank you. Good evening din sa iyo, kapatid. At sa lahat po ng nag-write in ng comments, hindi ko man po nabati ang inyong mga pangalan. Pagpalain po kayo ni Lord. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. At sa bawat isa po na tunay nga nakasama natin sa ating VJC live stream sa gabing ito, tunay nga mapagpalang gabi at matagumpay na gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Basahin ko lang yung pahabol. Sister Rowena Baratita, Nana Diego Jeronimo, magandang gabi. Meron kang icon, kapatid, na candle. So, our
condolences, no? Ang comfort ng Holy Spirit ay ating ipinapaabot sa pamilya ninyo. Praise God, no? So, ayan, maraming salamat sa iyong pag-write in, Sister Rowena. Praise God. So, minsan pa hanggang sa muli po nating pag-fellowship, mga kapatid. Ano po? So, visit our VJC family. Nandoon po ipopost ni Sister Joanne Morales yung ating program for this VJC Holy Week. Holy Thursday, Good Friday, and Resurrection Sunday. Praise God. At ito po ay via Google Meet. Praise God, no? At makiisa po tayo sa ating patuloy na personal na pananalangin para po sa nalalapit nating Holy Service ng VJC this coming Holy Week. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Victory in Jesus Christ. Glory to God.